I got Kenny Rogers, Tim Horton, and Jico. May mga panahon talaga na hindi ka okay. Yung mawawalan ka bigla ng gana. Yung malulungkot ka. Yung mawawala ka sa mood. Pero lahat naman yun pansamantala lang eh. At hindi yun yung kabuoang halaga mo bilang tao. Maraming buo-buo sa'yo. Bukod dun sa pinagdaanan mo, binuo ka ng pagmamahal. Binuo ka ng pag-asa. Binuo ka ng pangarap mo. Binuo ka ng mga taong naniniwala sa'yo. Binuo ka ng faith mo. At the end of the day, mas marami pa rin namang bagay na magaganda kaysa sa hindi okay na nararamdaman. Sobrang unpredictable ng buhay, no? Minsan, masaya ka. Minsan naman, pakiramdam mo hindi. Minsan, akala mo okay na lahat. Tapos biglang darating yung panahon na hindi na okay. Pero alam mo, kahit anumang mangyari, magbago man lahat ng tao, sitwasyon at kahit mga bagay sa paligid mo ngayon, umalis man sila o may dumating na bago, parati mong tandaan na life goes on. Look forward, and the only time you should look back in your life is to see how far you've come. I miss Wendy's. Bakit ba sa panahon ngayon mas madali na lang magloko kaysa magsabi ng totoo? Bakit ba umaabot sa punto na kailangan pa natin magsinungaling sa mga partners natin? Bakit ba kailangan nagloloko pa tayo bago tayo umalis sa isang relasyon? Alam niyo, hanggang sa ngayon, hindi ko naiintindihan kung bakit hanggang ngayon may mga taong mas pinipili nilang magloko kaysa magsabi ng totoo. Eto ha, kung gusto niyo makipaghiwalay sa mga partners ninyo, palagi niyong tatandaan that the least thing you can do to your partner is to be honest. Ang dali-dali lang naman sabihin na ayoko na kasi okay ako nagsawa ka, explain mo yung rason mo kung bakit ka nagsawa. Bakit kailangan pa umabot sa punto na kailangan mo pang lokohin yung isang taong nagmamahal lang naman sa'yo? Bakit kailangan pa nating manira ng buhay kung ang solusyon lang naman ay magpapakatotoo tayo? I'm not gonna come clean kasi ako rin naman eh. Minsan nahihirapan ako magsabi kung ano talaga yung totoo sa akin. Pero ibang usapan na kasi kapag may ibang tao nang involve. Lalo na yung mga taong ang gusto lang naman sa buhay ay mahalin tayo. Lalo na yung mga tao na nangako sa atin na sasamahan nila tayo pang habang buhay. Alam niyo yung isang dahilan kung bakit feeling ko nahihirapan yung mga tao na magsabi ng totoo dun sa taong nagmamahal sa kanila? Natatakot sila na mawala yung comfortability na nararanasan nila dun sa tao na yun. Natatakot sila na kapag nag-fail yung plano nila, wala na silang babalikan. Alam niyo, sana kung ayaw niyo naman na talaga, magsabi na lang kayo. Huwag na kayo manggamit ng tao para sa sarili niyong kapakanan. Huwag niyo nang ipilit yung relasyon kung hindi niyo naman na kayang isustain. At hayaan ninyo na makalaya yung tao na ang intensyon lang naman sa inyo ay mahalin kayo. Yun na siguro yung pinakamasamang bagay na gagawin mo dito sa mundo. Yung abusuhin yung isang taong wala namang masamang intensyon sa'yo. Kaya kayo sa lahat ng mga nanonood, please lang huwag nyo nang gayahin. Please lang huwag kayo maging selfish. Kasi in between sa inyong dalawa, hindi lang naman kasi ikaw yung taong may pakiramdam. Hindi lang ikaw yung taong nasasaktan. I really feel sorry para sa mga taong nagmahal. Tapos in the end, ang kapalit iniloko lang naman sila. You should always remember na hindi lang yan ang taong may kayang magmahal sa'yo. Kaya huwag ka magtiis. Hayaan mo at pakawalan mo yung mga taong sisira lang naman ang pagkatao mo. Sisira ng tiwala mo, sisira ng peace of mind mo, at sisira ng paniniwala mo sa pagmamahal. At sana huwag kayong mapagod magmahal ulit. Dahil naniniwala ako na balang araw darating yung taong para sa'yo at kailangan mo lang sumubok ulit. Pansin mo ba yung TV ngayon parang palamuti na lang sa bahay? Halos hindi na ginagamit. Nakabukas nga pero wala naman nanonood. Bawat isa abala sa kaka-cellphone. Samantalang dati yung panonood ng TV naging family bonding. Siguro dahil na rin sa teknolohiya ngayon, sa internet. O baka dahil din sa mga programang pinapalabas sa TV ngayon. Naalala ko lang dati, early 2000. Kung di ako nagkakamali, year 2000 up to 2003, mga ganun. Yung mga palabas sa hapon may anime. Kaya yung mga batang estudyante, laging excited umuwi para lang mapanood yung anime na paborito nila.
Magkakasama kami na nanonood sa isang bahay ng kapitbahay namin. Pati commercial na i-enjoy. Yung hinuhulaan nyo kung ano yung kasunod na commercial, tapos kung sino matalo, pipitikin. Nandyan na itatago mo yung tsinelas ng kalaro mo para kapag tapos ng anime, magtatakbo